Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to this channel, Talks TV Sem. Ang inyo pong lingkod, nagbabalik, Talks Mukamad. So, ito po ngayon yung continuations ng ating discussion doon sa rights and obligations of husband and wife. Particularly na pinag-usapan natin dito is pag-uusapan natin dito ay pagpapatuloy natin yung discussion natin doon sa comparative study na sa Code of Muslim Personal Law. So doon po tayo nagtapos sa Article 36, the rights and obligations of a wife. So nakalagay doon sa na discussion natin, napag-aralan natin doon yung paragraph 1, yung household management sa babae po yan. Paragraph 2, yung pinag-usapan natin tungkol sa gratuitous title na hindi pwede magtanggap ng mga regalo yung isang babae na may asawa unless with the consent of her husband. And then sa paragraph 3, napag-usapan din natin doon yung exercise of profession, ibig sabihin yung trabaho o yung career ng isang babae na gusto nang i-exercise, pwede po yun provided na with the consent of the husband. Napag-usapan din natin doon. Sa 4 naman, yung to demand ito sa 4, ito na yung dito tayo nag-stop, no? Doon tayo nag-stop sa yung sa 3, sa exercise of the professions. So ngayon ipagpapatuloy po natin sa paragraph 4, 5, and 6 na ang nakasaad po sa paragraph 4 yung demand of the satisfactions of the mahar, and then sa paragraph 5 yung exclusive property ng babae, and then sa paragraph 6 yung equal and just treatment by the husband. So as I read, no, isa-isahin natin sa paragraph 4. Sinasabi doon na ang asawang babae ay may karapatan na i-demand yung mahar niya kung hindi ito na kompleto. So has the right to demand the satisfaction of the mahar. Ibig sabihin, kung halimbawa yun ang sinasabi ko doon, yung isa sa mga exemption na yung babae pwede siyang hindi muna titira sa babae, lalaki, sa asawang lalaki, hindi muna siya makikisama hanggat hindi nakukumpleto yung napag-usapan na mahar. Kung halimbawa hindi siya nakumpleto, at ang napag-usapan doon ay hanggat hindi makumpleto, hindi pa muna sila magsama. So sa paragraph 5, nakalagay dito as kung titingnan natin, unless otherwise stipulated in the marriage settlement, the wife retain the ownership and administrations of her exclusive property. Ito pong nakalagay dito sa paragraph 5 na ito, ay ito yung mga exclusive property ng babae, which is ang isa sa mga exclusive property ng isang babae na kung titingnan natin itong batas na ito, itong Code of Muslim Personal Law sa Sharia, nakalagay dito yung properties, administration of the properties of both husband and wife, yung property ng isa at saka yung property ng isa, sino yung magmamanage doon at sino yung may karapatan doon. So dito nakalagay sa paragraph 5 na retain pa rin yung ownership ng babae sa kanyang exclusive property. So yung sinasabi natin na exclusive property, yung mga yung mga property na yung kayamanan, kung may kayamanan man ng babae, yung kayamanan niya sa kanya bago nagkaroon ng kasal. Unless otherwise, before marriage, pinag-usapan sa marriage settlement na ganito yung mangyayari doon sa mga kayamanan ng bawat isa kung meron sila mga kayamanan. At saka ang pangalawa, sa exclusive property ng isang babae na talagang exclusive ito siya, ay yung mahar. Yung mahar talaga is, alam ng lahat yan, lahat ng Muslim alam nila yan, na ang mahar ay pag-aari ng babae yan. Kasi yan ay regalo ng lalaki sa babae pag ito ay naasawa niya. So
Ang mahar na yan ay exclusive yan na pag-aari yan ng babae na sa kanya lamang. Unless ibibigay niya. So hindi pwede kahit sino na pwedeng mag-demand, lalo na sa mga relatives ng babae na sabi na mag-demand sila doon sa mahar, nakukuha sila na hindi pwede unless ibibigay ng babae ng voluntarily. So na-discuss din natin yan doon sa naunang mga presentation natin. So isa po yan sa exclusive property ng isang babae. Pangalawa po is sa pang-anim, sa paragraph 6, ito yung pinakamatindi na very controversial sa mga usapin ng Sharia tungkol sa relasyon ng mag-asawa, ng babae at lalaki. Itong the wife shall be entitled to an equal and just treatment by the husband. Kasi actually, sinasabi sa Islam, kahit sa Quran sinasabi, paulit-ulit na binabanggit sa atin at pinapaalala sa atin ng mga ustads natin na marunong sa agama Islam na sinasabi sa Quran ay ang pagkasabi doon, sabi ni Allah, marry, address ito sa mga lalaki na marry 2, 3, or 4. But if you fear that you cannot deal them just, marry only one. So ibig sabihin yun, alam natin yun lahat, pangaruma katigin sa 2, 3, 4, uged na may ka karangan karon atau ka mangandam ka sa din kasiran din ka may tunay so hakilan bitiran tano justice ami ka din ka may tunay so pidoro just kanung gagaysa na yatung so isabo para mawatang ka sa kasalanan. Yung sinasabi doon na mag-asawa ka ng 2, 3, or 4, pwede kang mag-asawa ng ganon, provided kung halimbawa hindi mo hindi mo maibigay yung karapatan ng bawat isa ng pantay, equity, yung pinag-usapan natin kanina na justice according to the Family Code of the Philippines and then the Code of Muslim Personal Law, anong pagtingin nila sa justice. So napag-aralan na natin doon sa mga naunang discussion natin na ang pamahalaan, ang pagtingin nila sa justice ay equality. Ngayon sa Islam naman, ang pagtingin ng Islam sa justice ay equity, base doon sa rules ng bawat isa, yung lalaki at saka babae, at saka yung strengths and weaknesses ng bawat isa, yung lalaki at saka babae, base din doon sa creation ng God sa kanila. So dito matindi kasi sinabi dito sa paragraph 6, entitled ang asawa mo o ang mga asawa mo ng equal and just treatment. Equal na, pantay pa sila, and then kailangan pa doon ng equity. So ibig sabihin masyado siyang matindi. Ngayon kung hindi natin alam kung ano yung tinatawag na justice in relation to the rights and obligation between husband and wife, na mas mabuti huwag ka na lang mag-asawa, isa na lang. Yun din naman ang sabi ni Allah na kung takot ka na hindi mo ma-implement. So anong ibig sabihin ng kung takot ka? Ibig sabihin ng kung takot ka, kung hindi mo alam paano mo i-implement yung tinatawag na justice sa pagitan ng iyong mga asawa, hindi ka pinapayagan. Isa na lang. Although ina-allowed ka doon, pero medyo may critical doon kasi kailangan mong implement. Pangalawa, sa justice na napag-usapan natin doon sa justice na pagkaalam natin sa rights and obligation is hindi lang ikaw ang dapat nakaalam sa kung ano yung rights and obligation mo at saka rights and obligation ng asawa mo, kundi pati siya alam din niya. Ngayon kung pinag-usapan natin yung justice sa rights and obligations of between husband and wife, hindi lang dapat ikaw ang nakaalam, dapat pati siya alam niya. Halimbawa yung asawa mo, alam ba niya yung tinatawag na justice para hindi magkaroon ng problema. Kasi kung ikaw alam mo pero siya hindi naman niya alam kung ano yung justice, na hindi rin kayo magkaintindihan kasi akala niya doon sa ginagawa mo is injustice sa kanya, which is yun ang alam mo na justice para sa mga asawa mo. Kung nadagdagan man ito, kung 2 man ang asawa mo, 3 or 4,
Uh, Ibig sabihin ko doon is sa isang lalaki na mag-asawa ng dalawa, tatlo, o apat, at sinabi doon sa Quran na if you fear that you cannot deal them just. Ibig sabihin meron warning sa iyo at saka meron requirement sa iyo. Ano ang requirement sa iyo? Ang requirement sa iyo ay kung takot ka na hindi mo ma-implement yung justice sa pagitan ng mga asawa mo, huwag ka na mag-asawa ng marami. So, ibig kong sabihin doon, bago natin ito pag-usapan or bago natin ito i-allow sa sino mang gustong mag-asawa ng dalawa, tatlo, or apat magpadwaya, titingnan muna natin yung requirements. Kasi may mga requirements diyan. At saka qualification. Qualified ka ba or not? Ano yung qualifications? So, siguro sa mga susunod na mga presentation natin, doon natin pag-usapan ano yung mga pwede natin i-require sa Islam. Ano bang requirements na sa husband kung gusto niyang mag-asawa uli, magdagdag ng asawa, at ano yung qualifications, ayun yung qualified ba siya, at kung qualified siya, isang titingnan din natin yung asawa mo na ipadwaya mo, yung asawa mo ngayon at saka yung aasawain mo pa uli, qualified ba sila lahat? Yung asawa mo qualified ba siyang magdwaya? Kasi kung hindi siya qualified magdwaya, huwag kang mag-asawa ng isa pa. Kasi kahit qualified yung asawahin mo, kahit alam niya yung Islam, kung itong asawa mo na isa ay hindi, magkakagulo at magkakagulo pa rin kayo. Marami tayong nakita kahit sa mga unang panahon, sa mga naunang mga history na yung nagkaroon ng, kahit yung mga prophet noon namin nagkaroon ng dalawang asawa, nagkaroon ng maraming asawa, nagkaroon ng mga problema, laking problema. So pwede maging basihan natin. So kaya sa masalimut ito, sa sunod-sunod na lang na mga presentation natin pag-usapan yun. So next siguro na natin presentation natin, himahimahin natin yan lahat. So bago ako magpaalam, muli, correct me if I'm wrong, follow me if I'm right. So kung nakabigay ng aral sa lahat, paki-like and share and follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.